walang sablay. Good morning mga ka-Evo, kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Panibagong vlog na naman at sa ating vlog for today, ang pag-uusapan natin ay yung aking year-end report sa aking mga goals sa pagkakalapate ngayong taon. So, kung babalikan muna natin yung ating mga pinag-usapan nung nakaraan, na-post ko yon aking vlog. So, makikita nyo dyan yung title ng aking vlog tungkol sa aking goals. No? At meron akong update dyan ng mga middle ng taon, ng mga kalagitnaan ng taon at nandyan din sa vlog na yan. Nandyan yan yung title ng vlog. Ayan. So ngayon, ito yung ating year-end report. No? Ano nga ba ang nangyari sa loob ng isang taon? No? Kahit ngayon ay October pa lang, ngayon kasi ay Q4 na. No? At napagdesisyonan natin na hindi muna tayo magkakarera ngayong taon dahil wala pa tayong mga ready na mga ibon. So, minarapat ko na mag-report na sa inyo ng aking year-end report para maiulat ko naman ano yung mga nangyari sa buong taon na ito at ano yung mga dapat nating gawin para ma-improve yung ating pagkakalapate. At higit sa lahat, ano yung ating natutunan. No? Yung ma-share ko sa inyo, nang sa gayon ay ma-share ko sa inyo para kayo naman ay magkaroon ng dagdag kaalaman at hindi nyo na magawa yung mga pagkakamali na nagawa ko. At yung mga tama, yung mga magandang dapat gawin, yun yung inyong baka sakali gayahin sa inyong pagkakalapate. Alright? So, balikan natin yung top 4 goals natin. No? Number 1 is yung top 100 or finisher. No? Makapasok tayo sa top 100 overall or at least maging finisher. No? At the very least. So, pangalawa, 50% o cost recovery. Ayan, mabawi natin yung kalahati ng ating nagastos. Pangatlo, magkaroon tayo ng 200 vlogs ngayong taon. At pang-apat, pag-breed tayo ng 20 ibon ngayong taon. Alright? So, ano ba nangyari? Okay. So, doon sa unang goal muna, yun na pag-usapan natin. So, top 100 or finisher. So, first goal, top 100 or finisher, red. Pulang-pula tayo dyan, mga ka-Evo. Kasi sa buong karera natin ngayong taon, ang pinakamalayo lang nating na-achieve ay third lap. No? Hanggang third lap lang tayo. Third lap lang umuwi yung ibon natin. Pagdating ng fourth lap, nawawala na. So, hindi dumudulo yung ibon natin. No? Kaya dyan sa first goal na yan, is red na tayo. Pangalawa, 50% cost recovery. So, pula din tayo dyan. Red ang result ng ating performance ngayong taon. So, bakit nga ba red? Dahil wala naman tayong naipanalo. Kahit sa pooling, siguro meron tayong naipanalo yung sa nearest cut-off. Yun lang yung kauna-unahan nating panalo. Nearest cut-off pa. Tapos, the rest, wala na. No? Puro gulong tayo. Ayan, kaya wala tayong na-recover. At bukod dyan, hindi rin naman tayo nagbebenta ng ibon. Kaya wala tayong nagiging recovery sa pagbebenta ng mga ibon natin. Ayan. Alright, so red din tayo sa second goal. Third goal, 200 vlogs this year. So far, meron na tayong 127 vlogs. Kung hindi ako nagkakamali, meron tayong mga 90 days remaining hanggang sa year-end. At ang dapat nating mapunuan ay around 100, ilang pang vlogs? 73 vlogs ang kailangan pa nating magawa. So, pag nagkataon na kaya bang gawin yun? So, kaya naman kung pipilitin. So, siguro mga araw-araw tayo magbablog, may isang linggo lang tayong pahinga sa isang buwan. So, hanggang December yun. October, November, December, araw-araw tayo magbablog. Kaso, napagdesisyonan ko na hindi na natin itutuloy yung 200 vlogs. Kaya red na tayo sa ating goal. No? At as an alternative, gagawa tayo ng vlogs ng at least
2 or 3 times a week, no? Kasi medyo nakakapagod din gumawa ng vlog at saka yung content, mahirap din naman na pilitin natin gumawa ng content, no? Kung hindi naman quality. So, minimum is 2 to 3 vlogs per week. Kaya siguro ma-achieve natin yan. Ang kaya nating magawa hanggang year-end mga 150 vlogs, no? So, meron pa tayong more or less mga 23 vlogs na gagawin para mabuo natin yung 150 vlogs, no? Pero dahil ang sinet natin goal ay 200 vlogs, red tayo sa taon na to. Alright? Doon sa pang-apat na goal, makapagkarera tayo ng mga 20 racing pigeons ngayong taon. So, ang performance natin dyan ay red. Yan. Failed pa rin tayo dyan, mga kaebong. So, sasabihin ko kung bakit. Kasi, meron sa kabuuan, as of now, meron pa lang tayong 10 ibon na umaabot sa derby. Ayan. So, yung sinasabi ko na goal na 20 racing pigeons na may kakarera, yun yung papasok sa derby. Hindi kasama yung mga naite-training natin. Ayan. So, sa kabuuan, 10 pa lang talaga yung na-entry natin sa derby. At meron na tayong mga 5 derby na nasinalihan, no, sa taon na to. Ayan, simula January hanggang ngayon ay 5 beses na tayong sumasali sa mga derby. At sa kabuuan, 10 pa lang yung ibon na naikakarera natin. So kalahati pa lang nung target natin yung ating naikakarera, no? O yung ating nagagawa. Alright? So, dagdag ko pa dyan, gaano ba karami yung ibon natin sa ngayon, no? Kasi 10 lang yung nai-derby natin, ilan ba yung ibon natin? Sa totoo lang, mga kaebong, napakarami nating ibon, no? As of October, ngayon, yung mga live birds natin sa flyers at sa breeders ay umaabot ng 60 plus. No? 60 plus. Ayan. So, nag-umpisa tayo, siguro, para ang nasa breeders at flyers, so yun, no? 60 plus. Hindi lahat yon ay na-breed natin. No? Iba doon talaga, binili natin, at yung iba ay binigay sa atin, at yung iba naman ay na-swap natin. Alright. So, kung ibon natin around 60 plus, tapos, siyempre, bukod pa doon yung mga nag-overfly at nakals. Yung sabitan na, yung na-overfly natin is around 25. Plus yung nakals natin siguro mga 10, no? So, around 35, no? Sabihin na natin ang ibon natin is around 65 plus 35 is around 100 birds on the average, no? So, kung ang ating naikarera ay 10, so 10% ng ating mga ibon na naalagaan ay naipasok natin sa derby. So, mababang percentage yun. So, ano ba ang rule of thumb? No? Kung sabihin, ano ba yung batayan? Ano ba dapat yung percentage? So, wala naman. No? Wala namang, kumbagang, rule of thumb dyan. So, kasi kaya ang isang pansier, kaya yan nagde-derby, dahil sa tingin niya, yung ibon niya is kayang lumaban, di ba? So, kaya lang natin mini-measure yung percentage na tinatarget natin yung percentage or number of racing pigeons na may de-derby, ay doon nasusukat yung yung bloodlines ba natin na epektibo, mahusay ba talaga, mahusay ba o epektibo yung ating sistema, no? So, doon natin nakikita na nagwo-work yung ating bloodline at yung sistema. No, kung marami tayong naipapasok sa derby. At doon sa derby, doon na magkakaalaman kung titira ba yung ibon o hindi, kung mananalo ba o hindi, di ba? So, yun yung dahilan kaya natin tina-target yung kaya tayo nagse-set ng goal na ganyan para malaman din natin kung epektibo ba yung ginagawa natin. Kasi kung hindi, walang saysay, di ba? Kasi yun naman ang purpose na natin talaga as a fancier, mag-alaga ng ibon, sumali sa karera. So, yan yung ating passion. Yan. So, kaya natin tina-target yung goal number 4. So, again, pula tayo dyan, red. So, fail tayo ngayon. Okay, so dun sa pinaka-interesting part, magkano ba yung kabuuang na gastos natin dito sa ating loft, no? Sa buong taon. So, number 1 is ito yung cost na ito ay
kasama na rin siguro yung mga cost ko sa, halimbawa, meron akong mga, yung loft, yung pagpapagawa ng loft construction, although last year pa yon, pero sinama ko na ngayon. At saka yung pagbili ng ibon ngayong taon. So, yung mga gastos nung nakaraang taon, wala akong sinama maliban doon sa loft, construction ng loft. Kasi bago yung loft natin eh. Alright. So, yung loft natin, more or less, ang nagastos ko dyan ay around 22,000. Yung pagpapagawa ng loft, tapos yung loft extension, yung paggawa ng hagdan, yung waiting area. Yan, so more or less mga 22,000. At saka yung paglilipat natin ng loft, no, nilipat natin yan doon sa baba, nilagyan pa natin ng mga paa. Ayan, so lahat-lahat na. So mga 22,000 yung cost. No? Pati yung mga nabili nating mga yung mga stainless na B-perch, yan, kasama na rin yan. And then yung monthly expenses sa pagkain, sa vitamins, sa mga mitos, sa mga training. So, sa estimate ko ay gumagastos ako ng mga 3,000, 3,000 a month sa aking mga kalapate. On the average yan. Merong time na lumalagpas, merong time na hindi naman lumalagpas kasi pag walang mga derby, ayan, at saka wala na akong binibiling vitamins, no? So, may mga time na ganun. Kaya on the average ay 3,000 a month. So, lumalabas kung susumahin mo from January to December, aabot ng 36,000 yung aking gastos sa pagkain, supplements, training, etc. At saka sa pagsali sa yung mga entries. Hindi pa kasama yung side bet yan. Ayan. So, 36,000. So, magkano na yun? Bali, 22 plus 36, aabot ng 58,000. Alright. Ano pa? Yung mga nabili kong kalapate ngayong taon. Ayan. So in total, around 26 birds yung aking nabili. Siguro 25 to 30 birds, no? On the estimate ko yon, 25 to 30 estimate. Mga kumasos tayo ng magkano? 35,000. 35,000 yung ginastos natin sa mga ibon na yun. Around 25 to 30 birds ay 36,000 ang halaga. Ay 35,000 ang halaga. No? So, ano sa tingin niyo mga kaibong? Magastos ba? Mahal ba? No? Mahal ba yung mga nabili? Mahal ba yung pagkabili natin? Sobra ba yung gastos natin sa pagbili ng ibon o hindi? Ayan. So ano bang klase yung mga ibon, no? Kasi ito, ang pinakamahal dito na nabili natin yung yung puyo, yung kay Mang Ome, no? Kasi talagang direkta tayo doon kay Mang Ome, no? So umabot 'yon na halos 1/3 nung gastos natin sa kalapate. 1/3 'yon ang halaga nun. Tapos may mga binili tayong mga ibon dito sa Palit at doon sa Mabalacat, no? Pagdating sa dami ng ibon, pinakamaraming nabili natin doon sa Mabalacat kasi mura lang yun eh. Nabili lang natin yung ibon na 250 lang ang isa, no? Kasi ang goal nga natin ay maglibang lang, no? Kaya yung karamihan ng mga ibon na lalaban natin at naide-derby natin, karamihan yun yung mga ibon na yun galing sa Mabalacat. No? Tapos may ilan-ilan tayo, yung the rest, no? Dito na natin na-acquire. Ayan. So, dito na natin acquire sa Palit. Ayan. So, around 35,000. So, malaking pera din, no? Pero marami rin tayong nabiling ibon kasi. Ngayon, mapapaisip tayo na kung itong 35,000, bumili tayo ng mga 2 pares na breeder na talagang champion line. O baka may napuntahan pa yung natin, yung ginagawa natin at hindi pa tayo napagastos. So may mga ganung opinion sa isip natin, no? Sa kabilang banda, ang naging direksyon natin ay gusto natin marami tayong nakikitang ibon eh. Gusto natin marami lumilipad, so kahit mura, bumibili tayo. Total, wala pa tayong sistemang matino eh, wala pa tayong experience. So bili lang muna, maglibang, alagaan yung mga ibon at dun sa proseso na yon na tayo ay nag-aalaga ng mga kalapati na to, doon tayo natututo, no? Ayan. So, ganun yung ginawa natin kaysa bumili tayo ng ibon na talagang mga matataas ang linyada, tapos mapapabayaan lang din natin, sayang.
Ganun yung ating naging desisyon sa taon na to. Alright, so maaaring mag-iba yan sa next year. O, iibahin natin. Kaya may pag-uusapan natin dun sa what's next. Alright. So, sa kabuuan, isama rin gastos natin sa loob, gastos natin sa monthly expenses, sa pagkain, etc. At tapos yung gastos natin sa pagbili ng mga ibon. Ayan, so dagdag pa natin yung gastos natin sa mga derby. No? Kasi sumaside bet din tayo, ganyan. So sa kabuuan, siguro ikakarga ko na dyan mga more or less around 7 to 10,000 yung ating mga nagastos sa mga entry, sa derby. Kung may na-miss man ako sa mga gastos sa allowance, maring dyan na natin kakarga yung sa 10,000. Isa sa mga malaking gastos din, siyempre, yung mga gastos sa toll. Di ba kasi pag nagtotos ka ng Tarlac o sa Norte, gagamit ka ng expressway, mabayad ka ng toll, yan, gasolina, medyo mahal din yan. So, dyan na natin kinarga yung iba. So, sa kabuuan, ang gastos natin more or less is around 100 to 110,000. So, bakit nga ba nangyari to? No? Una, siyempre dahil bago tayo So, bago kulungan, bago yung mga ibon. Ayan, so talaga malaki yung gastos natin. Kalahati ng ating nagastos diyan ay dahil sa lock at saka doon sa mga ibon natin. So next year hindi na mangyayari 'yon kasi mababawasan yung gastos natin dahil hindi naman natin kailangan magpagawa ng bagong lock, di ba? Siguro sa mga linyada ng ibon hindi tayo sigurado kung bibili pa tayo ulit o hindi na. So hindi pa tayo sure diyan. Pero definitely baka mabawasan na. Hindi rin natin alam kasi pagka may budget at sige yan, kung may makita tayong magandang linyada, di ba? Bakit hindi? Yung gastos natin next year ay mababawasan dahil nga dun sa lock, no? Hindi na tayo magpapagawa. Alright? Sa dami ng ibon, palagi ko magbabawas din tayo ng ibon next year. What? At yun nga yung going back doon sa sinasabi natin kanina na ano ba yung dapat na maging direksyon natin. So next year, hindi na muna tayo magpaparami ng ibon. Pipiliin na lang natin talaga yung mga ibon na ililipad natin at i-breed natin. Please, no! 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 Kaya, we're hoping na mababawasan yung gastos natin sa expenses. At doon sa pagbili ng ibon, siguro hindi natin masabing mababawasan. Baka nga madagdagan pa pero pipili na tayo ng mga magagandang bloodlines. Or, kung hindi man ay, kung ano yung mag-perform dito sa ating mga ibon, yun yung ititira natin. At yung the rest ay pwede nating ibenta sa ating mga kaibong o ipamimigay natin. No? So, sa ating mga kaibong. Ayan. Ano yung mga what's next? Gaya nga na nasabi ko, siguro doon muna tayo sa top 100 or finisher. Ayan. Silipin natin ano yung mga ginagawa natin sa pag-aalaga. Number 1, yung bloodlines. Pangalawa, yung sistema. So, yung nangyayari kasi sa akin, sa experience ko ngayong taon, pag ako'y nag-aalaga, hindi ko na nalilista yung napakain ko ba, na-flashing ko ba, nabigay ko ba yung mga vitamins, sa dami ng ibon ko, hindi ko na ililista, no? Yung weekly routine. So gagawa ako ng monitoring para masigurado ko na nagagawa ko yung mga dapat kong gawin dun sa mga ibon, no? Kumbaga strengthening our system, no? Yung sistema natin ng pag-iibon. Patitibayin natin at gagawin natin mas disiplinado, no? Para makakuha tayo ng magandang resulta. Yan. So, dahil ako'y nag-iisa lang, wala naman akong lopman. Ako lahat, nagbablog pa ako, tapos nag-aalaga ng ibon. Ako lahat yun, no? Ako rin ang naglilinis, no? Ako rin ang nagmimidtos, lahat. Kaya napakahirap, no? Pero dahil passion natin, hindi mo napapansin na ang dami ko palang nagagawa, no? Ang dami ko palang nagagawa na dito sa hobby na to. No? Nakakapag-spend ako ng panahon at hindi ako nagsasawa na gawin yung mga yon, no? Kaya naman yun nga, kailangan sa akin may mga monitoring ako kasi yun yung makakatulong sa akin. At sa tingin ko, kahit naman sa isang malaking loft na mayroong loftman, parang dagdag tulong yun dun sa loftman, meron ding monitoring. No?
para ma-ensure na yung mga ibon ay talaga nabibigyan ng pantay-pantay na atensyon, di ba? Kasi nga naman, sa akin lang naman opinion yon, no? Kung ako isang fancier na malaki ang ginagastos ko sa mga bloodlines ko, sa mga supplements, dapat ay mismong ako nakikita ko kung paano yung proseso na ginagawa nung Lokman ko kung sakali, no? Although ako ay wala akong Lokman, sarili kong sikap lahat. No? Pero maganda na makita mo yung consistency, no, sa pamamagitan ng mga data, no. Meron kang monitoring. So siguro sa mga susunod na vlogs ay pakikita ko sa inyo yung aking gagawing monitoring. So tulong 'yon sa Lokman, no? O tulong 'yon sa kung sino mang mag-aalaga ng inyong mga ibon. Strengthening yung system at bloodlines, no? Kailangan talaga yung bloodlines mo. Ito yung na-realize ko, guys, no, sa buong taon ng pag-aalaga ko, o more than a year na pag-aalaga ng kalapate. Matagal, lagi-lagi nating nakikita yung mga vlogs ng mga veterano fancier na sinasabi bloodlines, 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 bloodlines. So, napapakinggan naman natin yun, no? Kaso dahil nga siguro may mga factors na nag-i-influence sa atin na bumili pa rin ng kalapate, no? Yung kumbaga yung quantity over quality, no? Mas gusto natin yung marami. Malay mo meron ding lumusot diyan na magandang kalapate, yung di magpapanalo sa iyo, makakatsamba ka, di ba? Kasi sinasabi nila pag bumili ka ng bloodlines na mahal, hindi rin naman sigurado na yung anak nun titira, di ba? So yung mga ganun, no? Nagiging factor 'yon para mag-change yung ating desisyon na bumili ng ibang linyada na hindi kasing mahal, no? Pero madami. Ayun. Kasi nga dahil naglilibang pa tayo, pinag-aaralan pa natin yung cycle ng pagkakalapate mula breeding hanggang sa mag-derby. Hindi pa tayo bumibili ng mga matitinding linyada, no? Although meron na tayong nabili na medyo mahal, nagsisimula pa lang tayo, nagbi-breed pa lang tayo nung linyada na yun. So hindi pa talaga natin nakikita yung resulta, no? So isang magandang learning yon para sa akin na yung bloodlines going back. Ngayon ko naintindihan na sinasabi ng mga veteranong fancier, bloodline talaga. Bloodline. No? Kung magiging wise kayo na fancier, ako sinasabi ko na sa inyo, take it from me, natutunan ko ito sa loob ng mahigit isang taon as a newbie, no? Newbie pa rin naman ngayon, bloodlines. Ayan. Bloodlines talaga ang magpapanalo sa iyo. Maaring yung mga sistema mo, minsan pumapalya-palya, pero pag ang ibon mo talaga ay magaling, talagang dadalhin ka niyan sa panalo. Ayan. Pero syempre, hindi pwedeng pabayaan mo yung ibon. Kasi sinasabi ko lang ay, maaring sa sistema mo may mga lapses ka, pero meron ka pa rin namang ginagawang tuloy-tuloy pa rin ang pag-aalaga mo sa ibon mo, binibigyan mo pa rin ng atensyon, pero hindi ka ganun ka-consistent. Bloodline pa rin na magpapanalo sa iyo. Yung ibon pa rin talaga, no? Kaya yun ang natutunan ko, no? So nasa sa inyo kung ano ang inyong magiging hakbang sa susunod, sa future, at yung magiging desisyon nyo. Kung kayo yung mag-aalaga ng kalapate at magpapasok kayo sa pagkakarera ng kalapate, take it from me, no? Bloodlines talaga, no? Doon na kayo mag-umpisa sa bloodlines. Kaunting ibon, matitinding linyada, no? Doon kayo mag-umpisa. So, kaunting gastos, malaking gastos lang siguro sa bloodlines, pero sa pagpapatuka, kaunti lang yan, hindi kayo masyadong magagastosan, no? At hindi masyadong kakain ng oras ninyo sa pagpapakain, sa pag-aalaga, kahit kaunti lang. Alright? So, yan yung mga natutunan ko, no, sa loob ng isang taon. Ano yung mga behaviors, no? Kasi sa learning, meron ako natutunan sa behavior. Alright? At so ito yung mga share ko. Number 1, discipline. No? Hanggat maaari, disiplinahin yung sarili nyo sa sistema, no? Disiplinahin yung sarili nyo sa gastos, disiplinahin yung sarili nyo sa pagsali sa mga side bet. No? Kung ang ibon mo ay hindi naman tumitira, huwag mo nang piliting sumali sa pooling at side bet, no? Doon ka na lang sa mismong papremyo sa derby. Mag-stick ka doon.
No, hanggang sa masubukan mo, hanggang sa yung ibon mo ay makita mo nagpe-perform. Yun. Pero kung naobserbahan mo ng ibon mo ay gumaganda naman yung pinapakita sa iyo, pwede kang sumali diyan sa mga side bet. Pwede rin naman, di ba? At kung may budget ka, ayun, kasi dagdag excitement din naman 'yan sa pag-aabang di ba? So yung ganun lang. So sa akin kasi hindi naman ako hardcore talaga sumasali sa side bet. Parang ano lang, para lang may excitement kapag nag-aabang. Ayan. Minsan nga lang, yun nga, yung sinasabi kong disiplina, napapasobra, may ganun talaga, may times na sumusobra. Minsan, isa lang yung sa side bet mo, nagiging dalawa, yung ganun. Tapos, okay, alam mo namang mahina yung ibon mo, pero maasa ka na baka sa isang iglap, biglang tumira sa'yo. Ayun. So, mali. No? Take it from me. Disiplina. Number 2, believe in yourself. Maniwala ka sa sarili mo. No? Ikaw ang fancier. No? Ikaw ang masusunod, hindi yung ibon. No? Kaya kung ilan ang gusto mong alagaan, paano mo sila alagaan, paano mo sila tuturuan, kailan at saan mo sila ililipad, no? Kailan at saan mo sila isasali, ikaw ang masusunod. Huwag ka magpalipin sa ibon. No? Baka bigla ka na lang masorpresa na napakalaki ng loop mo, tapos ang dami mo ng ibon hanggang sa hindi mo na kayang alagaan. Tapos gusto mong ibenta yung mga ibon mo sa ganitong halaga, akala mo mabibili, walang bumibili, di ba? So, nauwi sa pagpapamigay. Ayan. Yun yung mga natutunan ko na hindi naman nangyari sa akin yun, pero bumo-borderline na minsan pag dumadami ng ibon mo, bigla ka napapaisip, uy, bibili ako ng isang kaban, aabot lang ng mga 3 linggo, ubus agad. So parang, uy, wala na pala akong budget, no? O paano yan? Patay. So, magtitipid ka ngayon, di ba? So, mga ganun. So, nasisira yung diskarte mo dahil doon. So, kailangan planado. Ayan. Kaya nga, disiplina. Tapos, believe in yourself. Tiwala sa sarili. Paniwalaan sa sarili mo na ikaw ang tumitingin doon sa ibon, ikaw ang nag-oobserba sa ibon, ikaw ang nagdidesisyon sa ibon. Nakakadagdag ng self-confidence yung ginagawa mo sa sarili mo, no? Yung pag-aalaga ng kalapati, nakakatulong yan sa pagkakaroon ng self-confidence. Kaya nga, believe in yourself Mas may improve mo yung iyong self-confidence kapag ikaw ay nag-aalaga ng ibon. Ayan. Yun yung mga dagdag na mga natutunan ko. Ano pa? Pangatlo, share or collaborate. No? Kapag ikaw ay isang fancier, dapat lagi magaling ka makisama. No? Hindi lang sa nakikisama ka dahil gusto mong makakuha ng ibon nila, hindi nakikisama ka dahil maaaring meron silang kailangang kaalaman na ikaw ang meron, sila hindi pa nila alam, i-share mo. O kaya yung resources na meron ka sa ibon, pwede kayo mag-share ng linyada, di ba? Dahil kung ikaw ay isang fancier, limitado lang din yung breeders mo, di ba? So pwedeng maaaring meron palang linyada doon sa kakilala mo na pwede mong i-cross, pwede kayo mag-share, di ba? Hindi mo na kailangan bumili, di ba? Pero siyempre, nire-respeto naman natin yung aspect ng exclusivity. Na merong mga fancier na talagang masiselan, talagang yung breeder nila, hindi nila nilalabas talaga sariling gamit nila. So, wala masama doon. Tama rin naman yun. Pero meron ding mga fancier na kumukha ko, hindi naman tayo talagang ganun na talagang champion pa, o basta ganun, yung siguro personality o character ng fancier yun, na sa akin, medyo meron din akong aspect ng exclusivity, meron din akong aspect na nagsishare ako. Ganon. So, balance lang. No? Hindi naman bigay ng bigay, hindi naman puro ganon. Meron ding minsan, may exclusivity ka din. Diba? Ganon naman ang fancier, may sekreto ka rin. Diba? Yun. So, hindi masama sa fancier yun. So, share and collaborate. Ayan, collaborate. Kasi, diyan ka matututo sa mga kapwa mo fancier. Diba? Yun. Bukod sa sarili mong natutunan, yung mga experiences nila, ay matututunan mo rin through them. Alright? Ano pa? Next, kailangan mong matuto ng personal. Actual experience. Personal, hands-on experience. No? Kung ikaw ay isang bagong fancier at meron kang katulong, may lopmang ka, ang suggest ko sa iyo, kailangan mo matuto. Ikaw mismo. No? Huwag mong iasa sa lopman yung mga ginagawa sa lop mo. Lalo na yung mga pagpapakain, pagbibigay ng mga supplements, no, pagbibreed, kailangan matutunan mo yan.
no, para magkaroon kayo ng mas matibay na samahan ng iyong Lokman. No? Kailangan matuto ka niyan mismo. Tsaka mahirap yung hobby yan tapos iaasa mo dun sa Lokman mo, lalo't newbie ka, ikaw yung gumagastos, hindi mo naman nakikita mismo yung kung ano yung ginagawa dun sa loob, di ba? So, maaring kanya-kanya tayo ng pananaw, no? Dito hindi kasama yung mga talagang veteranong mga pansier na dati na nilang ginawa yun Talaga natuto na sila So, ngayon meron na silang Lokman. So, hindi kasama yun kasi alam na nila yung ginagawa Siguro doon papasok yung sinasabi ko na strict monitoring na kahit ikaw hindi ka na hands-on pero gusto mo nakikita mo yung data. Through data, nakikita mo na yung mga yung ibon mo, ganito ang klase ng pag-aalaga ng iyong Lokman, di ba? Meron kang kumbaga visual board na makikita na ganito yung mga nangyayari. Ayan. So, importante yung listahan, di ba? Kaya nga may listahan yung mga pansier dapat. Alright. So, going back, kailangan mong matuto personally. No? Kailangan talaga ang pagkakalapate is a learning experience talaga. Continuous learning experience yan. Kaya kahit na may Lokman ka na, kailangan mo pa rin patuloy kang nag-aaral. No? Pinag-aaralan mo yung sistema mo, yung alam mo yung mga nangyayari sa loob mo. Alright? So, lastly, behavior, talo ang mainipin. No? Talo ang mainipin. No? Okay, mainip kung yung mga ibon nyo, 4, 5 buwan, hindi pa nagte-training sa club, no? Depende yan sa performance ng ibon, doon sa kakayahan ng ibon. Kaya dapat sa observation nyo yan malalaman. No? At dapat magpasensya, no? Mag-antay, no? Mag-antay na itong ibon na to ay maging ready na, maging kondisyon para bago nyo sila isabak sa mga malalayong training. Kasi kung hindi, mawawala lang din yan. Sayang lang yung ginastos nyo. So, talo ang mainipin. Nangyari na rin sa akin yan. Kaya learning sa akin yan na yung pagiging mainipin. No? At masyadong excited. Kaya, ayun, learning yan. So, talo ang mainipin. Again, going back. So, pinaka-importanting natutunan natin, bloodlines, no, plus system. No? Kahit siguro sa system, secondary, pero number 1, bloodlines. Maniwala kayo sa akin, bloodlines talaga. Yan. Kaya sa mga newbies na nagbabalak na mag-umpisa sa pigeon racing, ayan, take it from me as a newbie na nagsimula, nakita nyo yung journey ko sa buong taon. Sinasabi ko na sa inyo, babalik tayo doon sa sinasabi ng mga veteranong pansier. Bloodlines. Maniwala po kayo. Alright? So, hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat at sana ay may natutunan po kayo sa aking experience, ang aking year-end report, no, sa Ebong Lop TV. Hanggang dito na lang at salamat muli sa mga supporters natin sa Kaebong at nadadagdagan po yung ating mga subscribers. Sa ngayon, meron tayong mga 209 subscribers. No? At sana po ay madagdagan pa. Kaya po patuloy tayong gagawa ng mga content na mas may quality at makakatulong po sa mga newbie at magiging dagdag libang na rin sa mga pansier na nais pong panoorin si Ebong Lop TV. Ang hiling ko lang po ay sana paki-like po or subscribe yung aking YouTube channel, Ebong Lop TV. At nandyan din po ako sa Facebook, yung Ebong Lop TV Facebook page at yung aking account na Ibon ni Ebong. So, paki-follow lang po, paki-like yung aking Facebook account at yung aking Facebook page. Yan, para updated kayo sa mga latest vlog po na i-upload ko. Alright? Maraming salamat po sa inyong panonood. Muli, ito ang inyong nervyosang pansier, Ebong Lop TV. Keep safe, God bless. Bye-bye!